Good morning, everyone. So, tayo po'y magtatalakay patungkol po sa ating pamilya. Ano po ang sanhi ng hindi kaunawaan ng pamilya? Unang-una po ay yung kabuhayan. Ang unang-una po na pinagmumula ng away yun. Yung hindi magandang management sa kanilang kabuhayan. Ibig sabihin hindi sila naging magandang mag-ipon o magsinop. Kaya po ang nangyayari, sila po ay nagpapasya, no? Na yung isang mag-abroad at maiwan yung asawa, no po. Yung po kadalasan ang nagiging sanhi ng problema. Either yung babae or lalaki po nag-abroad. Pero dahil kapos or kaya naghahangad ng mas malaki. Pero napakalaki po ang epekto kapag ganun. Sapagkat hindi po dinesign ang dalawang pinagsama na magkalayo. So ang design po ay dapat magkasama sila na lutasin ang anumang mga problema. So yan po yung pinaka sanhi ng problema. Sapagkat kung tayo masino ay dito po sa atin mismo ay uunlad tayo. Lalo na po kung ang pamumuhay natin ay nakatuon sa Diyos. No? Bibigyan niya ang lahat ng ating mga pangailangan. Kung yung ating buhay ay nilaan natin sa ating Panginoon, tiyak po na maganda ang resulta noon. At nandyan po yung pagpapala. So kung titingnan po natin sa Mateo 19 verse 5, ito po ang sinasabi. At siya rin ang nagsabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa. At sila'y magiging isa. Ayan po. So malinaw po na ang mag-asawa ay lagi po silang magkasama. Sabi nila, iiwan nila ang kanilang ama't ina at sila'y magsasama. So mga tuwid, yung isa ay naging dalawa na at isa na po yung kanilang kaisipan sa pagpapasya. So kaya po ang nagiging problema habang tumatagal ay nagkakaroon po ng desire, lalo na po kapag kunti ang kinikita ng lalaki o kaya naman yung babae mapaghangad ng malaki bagay o maluho yung babae. So doon po nagkakaroon ng problema. So kaya naghahangad po yung isa sa kanila na magibang bansa para doon po magtrabaho para makakuha ng malaking kita. So ang nagiging problema ay sapagkat malayo sa isa't isa ay nagkakaroon po ng barrier. So doon po papasok yung temptation or yung tinatawag na pangangailangan ng bawat isa. Kaya po diyan po nagkakaroon po ng pag lalamig ang bawat isa. At doon na po nagsisimula yung paghihiwalay. So kaya hindi po ina-advise na isa sa kanila ay lumayo para doon magtrabaho. Kasi ang totoo, sila po ay pinagsama ayon po sa talata natin nabasa. Kaya nga po ang dapat bago po magsama ay nakahanda na po ang bawat isa sa kanila at handang magtiis. Kaya nga po sinasabi, di po ba kapag kinakasal, handang magtiis ang bawat isa na tuparin ang kanilang pinangako sa bawat isa. So kaya doon po nagkakaroon ng problema. So kaya po anong dapat gawin? Lumapit po tayo sa ating Diyos na siyang
pinagmumulan po ng biyaya. Siya po pinagmumulan ng lahat ng bagay, maging po sa ating kaayusan. Siya po ang nagbibigay nito. So nawa po talaga ay itong mga tinalakay natin ay nakatulong po sa bawat isa sa atin para po ma-improve yung ating mga buhay or our family. So magandang umaga sa ating lahat. God bless you po sa ating lahat.